Naranasan mo na ba yun? Yung bigla kang nagipit? Yung tipong may emergency, kailangan ng pambayad sa kung saan pero ang layo pa ng sahod. Sa ganyang sitwasyon, napakadaling buksan ng phone, mag-download ng app at sa ilang pindot lang may pera ka na. Ang bilis, di ba? Pero ito yung tanong na sasagutin natin ngayon. Sa pagdami ng mga online lending app o OLA, solusyon nga ba ito? O isa lang ba itong parang high-tech na bitag? Kaya sa ating pag-uusap ngayon, ang mission natin ay himayin ang mga impormasyon. Kumuha tayo ng mga ulat mula sa Philippine Star, Daily Tribune at saka sa Business World Online. Titingnan natin yung buong larawan. Ano ba talaga tong mga OLA? Bakit to sumikat? Ano yung mga panganib? At syempre, paano mo poprotektahan ang sarili mo? Magandang simula yan. Kasi sa isang banda, totoo naman, nag-aalok sila ng financial inclusion. Binibigyan nila ng access sa pautang yung milyong-milyong Pilipino na hindi makalapit sa bangko. Pero sa kabilang banda, ito rin ang nagbukas ng pinto sa mga malulubang problema mula sa sobrang taas na interes hanggang sa grabe yung mga abusadong paniningil. At dahil diyan, napilitan na rin kumilos yung gobyerno. Okay, sige. Simulan natin sa pinaka-basic. Ano mga ba itong mga online lending apps? So in simple terms, ito yung mga apps sa phone mo na naghahanap ng mabilisang pautang. Ang benta nila, simple lang, madaling approval. Walang requirements halos. Oo, at yung pera, nasa account mo na raw in minutes. At ang nakakagulat talaga yung bilis ng pagtangkilik dito sa Pilipinas. May datos mula sa Business World Online. Sabi, pagsapit ng 2024, umabot na sa mahigit 67 million unique users ang natala sa non-bank digital lending. Teka, 67 million. At sa bilang na yan, halos 12 million ang active users. Wait, 12 million active users? Halos kasing dami na yan ang populasyon ng buong Metro Manila. Grabe, ganun na pala karami. Ano kayang dahilan? Bakit sila pumatok ng ganun? Tatlo yung pangunahing dahilan. Una, yung bilis at kaginhawaan. Isipin mo na sa bahay ka lang, hindi ka napipila. Walang hassle. Pangalawa, at ito yung kritikal, mababa ang requirements. Hindi sila humihingi ng collateral o credit history. Yun yung laging hadlang sa bangko, di ba? Sakto. At pangatlo, yun yung financial inclusion na sinasabi natin. Para sa mga unbanked, ito na yung pinakamadaling paraan para makautang. Okay, so malinaw, may malaking pangangailangan itong tinutugunan. Pero, dito na yata papasok yung catch. Kasi sa likod ng lahat ng yan, may mga seryosong problema. Unahin natin yung pinakamasakit sa bulsa. Mataas na interes at yung mga hidden fees. Exactly. Maraming OLA yung advertisement nila, low interest, pero marketing tactic lang yan. Ang hindi nila pinapakita ng malinaw, yung mga kasamang bayarin. May processing fee, service charge, at yung pinakamalala, daily penalties. Daily. Araw-araw yung penalty. Oo, kapag pinagsama-sama mo yan, yung tinatawag na effective interest rate, lumulobo ng husto. Minsan, yung utang mo nagdudoble o triple. Grabe. Pero parang hindi lang pera ang nasa panganib dito. Kasi sa pag-install pa lang ng app, parang isinusuko mo na yung buong pagkatao mo, di ba? Tama ka dyan? At ito yung isa sa pinakamalaking issue, data privacy risks. Pansinin mo, pag-install mo ng app, hingi sila ng access sa halos lahat. Contacts mo, text messages, photo gallery, social media accounts. Lahat-lahat. Bakit nila kailangan yung? Yan ang tanong. At ginagawa nila yan nang walang malinaw na paliwanag kung para saan gagamitin yung data mo. So ang collateral pala ay hindi ang ari-arian mo, Hindi. kundi ang reputasyon mo. Ang relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Sakto. And dyan na pumapasok yung koneksyon sa harassment and abusive collection. Kapag hindi ka nakapagbayad, gagamitin nila yung data na nakuha sa'yo laban sa'yo. Paano? Magsisimula sa walang tigil na tawag at text. Pero kapag hindi umubra yon, tatawagan na nila yung mga tao sa contact list mo. Naku, Yung boss mo, mga katrabaho, kaibigan, at ang pinakamasakit, ang pamilya mo. Para ipamalita na may utang ka at para ipahiya ka. grabe. Yung dating 5-6 na nasa motor, naging digital na lang at nasa phone mo 24/7.
Mas high-tech, pero the same old tactic. Oo, at may mga kaso pa nga na nagpapadala sila ng mga peking legal notice at direktang pananakot. Talaga? Mm. Anong klaseng pananakot? Gagamit sila ng mga mukha ng pulis, logo ng gobyerno, para lang takutin ka, nakakasuhan ka, kahit na alam naman natin, ang utang ay hindi criminal case. Psychological warfare yan. At idagdag pa natin dyan yung sistema ng short loan terms and rollovers. Kadalasan, napakaikli lang ng panahon ng pagbabayad. Minsang 7 hanggang 30 days lang. Teka, 7 to 30 days? Napakaikli. Parang sinet up ka na para mag-fail. Sino bang kayang mag-ipon sa loob lang ng isang linggo, lalo na kung gipit ka na nga in the first place? It feels like a trap. At yan mismo ang disenyo. Kapag hindi mo nabayaran, i-offer nila yung rollover. Ano yung rollover? Ang ibig sabihin niyan, babayaran mo lang yung interest at mga fees para i-extend ang loan mo. Akala mo tulong. Pero hindi. Kasi ang totoo, sa bawat rollover, lalong lumalaki ang prinsipal ng utang mo. So yung rollover, para kang nalulunod na ang inaalok sa yung salbabida ay gawa sa... Gawa sa tingga, Akala mo tulong pero mas mabilis ka lang nitong hihilahin pababa. You're essentially paying for the privilege of drowning slower. Yan na ba yung death trap? yan na mismo yun. Isang bitang ng utang na halos imposibleng makawala. At kung titingnan natin yung big picture, ayon sa mga ulat, kalagitnaan ng 2025, umabot na sa mahigit 13,000 na reklamo ang natanggap ng gobyerno. Wow, 13,000 in just 6 months? Oo, Katumbas yan ng halos 70 reklamo araw-araw. At yan lang yung mga opisyal na nag-report. Paano pa yung mga natatakot o nahihiya? malamang. Kaya naman, napilitan na talagang umaksyon yung iba't ibang ahensya. Halimbawa, yung PAOAOC o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Anong ginawa nila? Naglunsad na sila ng mga kampanya para ipagbawal at ipasara yung mga abusado at lalo na yung mga hindi rehistradong OLA. Kasabay niyan, yung SEC o Securities and Exchange Commission mas naging agresibo. Sila yung nag-i-issue ng cease and desist orders. Para patigilin yung operasyon. Tama. May ulat nga mula sa Daily Tribune, 7 lending apps ang direktang pinatigil ng SEC. Okay, so may ngipin ng gobyerno. Pero ang tanong, sapat ba to? Kasi parang kabutihan yung mga OLA na yan. Mag-shutdown ka ng 7 ngayon? Bukas may 10 bago. Oo, may ibang pangalan lang. Paano nila hinahabol yan? Yan yung malaking hamon. Mabilis silang magpalit ng anyo. Kaya bukod sa pag-shutdown, mahalaga ring ma-enforce yung mga batas na meron na tayo. Tulad ng, Nandyan yung Data Privacy Act, bawal ang hindi otorizadong paggamit ng data mo. At nanyan din yung mas bagong Financial Products and Services Consumer Protection Act para labanan ang predatory lending. so may batas na talaga? Meron. Ang kailangan lang ay mas mahigpit na pagpapatupad. At mahalagang pag-usapan din natin to. Hindi lang pera ang nawawala sa mga biktima. Ang epekto nito sa tao, mas malalim. Marami sa mga biktima nakakaranas ng matinding stress at anxiety. Isipin mo na lang, araw-araw kang binubomba ng mga text na naniningil. Minsan may picture mo pa na may nakasulat na scammer. Sobrang bigat niyan. At bukod sa mental health, andyan yung tinatawag na reputational damage. Kapag tinawagan ng mga tao sa contact list mo, nasisira ang reputasyon mo sa trabaho at sa komunidad. Nakakahiya, nakakasira ng relasyon. At hindi lang yan sa boso katrabaho. Paano kung ang tinawagan nila yung nanay mong may sakit sa puso o yung lola mo? Yung emotional blackmail. Mas matindi pa yan kesa sa utang mismo. At yan yung nagdudulot ng psychological strain. Yung pakiramdam na para kang nakakulong, na wala kang magawa, na nasukol ka dahil sa kahiyan. May mga ulat na ng mga taong nag-isip ng masama sa sarili nila dahil sa pressure. Grabe. Ganun kalala. Kaya bilang listener na marahil nakaka-relate sa pangangailangan ng mabilis na pera, ano ngayon ang mga practical na hakbang na pwede mong gawin? Unang-una, bago ka pa man mag-download, gawin mo muna ang homework mo. Alamin kung yung OLA ba ay rehistrado sa SEC. Paano yun malalaman? May listahan sila sa website nila. Regular yung ina-update. Kung wala sila doon, malaking red flag na yan. Huwag mo nang ituloy. Okay. Ano pa?
Pangalawa, i-check mo ang transparency. Bago ka mag-click ng agree, basahin at unawain mong mabuti yung terms and conditions. Yung mahabang listahan na yun. Oo, kahit mahaba, hanapin mo yung disclosure statement. Dapat nakasulat doon lahat ng bayarin, hindi lang yung interest. Alamin mo kung magkano ang penalties, financial literacy ang sandata mo. Paano naman kung huli na? Biktima ka na. May magagawa ka pa rin. Huwag kang matakot. I-report mo. Saan? Pwede sa PAOOC, sa SEC, sa National Privacy Commission o NPC kung data privacy ang nalabag o kahit sa DTI at itago mo lahat ng ebidensya. Mga text, call logs? Oo, para may patunay ka. Tandaan mo, may mga batas na proprotekta sa'yo. At siguro ang pinakamahalagang payo, lalo na para sa mga hindi pa napapasok dito, ay yung paghahanap ng mas ligtas na alternatibo. Oo, bago ka pa matempt, isipin mo muna yung ibang options. Merong mga microfinance institutions. Mas transparent sila. Oo, nariyan din ang mga kooperatiba. Kadalasan, mas mababa ang interes kasi ang layunin nila ay tulungan ang mga miyembro. At miyembro ka, hindi lang customer. Sakto, may malasakit. Pero ang pinakaimportante sa lahat ay yung pag-iipon. Kung may emergency savings ka at maayos na budgeting, mas malaki ang tsansa na hindi mo to kailanganin. So, kung titipunin natin lahat ng napag-usapan, malinaw na ang mga OLA ay nag-aalok ng mabilis na solusyon sa isang tunay na problema. Pero, ito ay solusyon na may kaakibat ng malaking pangib. Panig na mahulong sa debt trap, malabag ang data privacy mo at makaranas ng harassment. Maganda na may mga hakbang na ang gobyerno, pero sa huli, ang pinakamahalagang proteksyon ay ang kaalaman mo bilang isang consumer. Kung babalikan natin yung tanong sa simula, solusyon ba ito o bagong anyo ng kahirapan? Sa tingin ko, ang sagot ay nakasalalay sa dalawang bagay. Ano yun? Gaano kahusay ang regulasyon at gaano kataas ang financial education ng publiko. Dahil habang nagbubukas to ng pinto para sa financial inclusion, Maaari rin itong magdulot ng financial harm. tama, kung hindi tayo mag-iingat, ito ay isang espada na may dalawang talim. Kung gagamiting ng tama, makakatulong. Pero kung mapabayaan, ito ay sandata ng pananamantala. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito para pag-isipan. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya sa pananalapi, paano natin masisiguro na ang innovation ay tunay na nagsisilbi sa kapakanan ng tao at hindi nagiging isang bago, mas sofistikadong kasangkapan para sa pagsasamantala?